So, ayan. So, hello everyone. So, ito yung last natin. Not sure if last video natin, but hopefully ma-record ko next sa sunod na video yung web deployment. So, ito yung possible na last video. So, dito tayo sa dashboard. Ang gagawin natin is yung for itong mga statistics tiles. Okay. So, yung nakita nyo dito, parang nagbibigay lang siya ng summary kung ilan or kung how much yung depende sa system na yung nilalagay dito. So, sa ngayon, naka-hard code pa siya. So, since ang table pa lang naman natin is yung TBL users, so mostly ang ilalagay natin dito is about users lang. Okay? So, lagay tayo dito. So, sa index tayo. So, pwedeng ito yung apat na tiles. Yan. Ito. So, ito yung title, overview. Then, ito yung tiles, naka-hard code lang siya. So, pwede natin delete to siya. Pwede nyo naman lagyan ng placeholder na loading. Yan. So, ilan ba yun? Yan, 4. So, ito pala din lagyan. Loading. Then, ito loading. Then, ito loading. Since lahat naman is user, yung icon natin, saan ba yung set yan? Ano yung una natin dito? Users. So, ang niya, account. So, parang ito yung icon niya. Ito kasi hindi ko sure kung copy na lang natin to. Kasi hindi ko rin alam kung, kasi hindi font awesome yung gamit na icon. So, hindi ko sa ulo siya. So, since panel users naman, papalitin natin. Ito naman calendar note. Mapapansin nyo dito sa pangatlo, calendar note siya. So, papalitan na lang natin ang panel users. Same dito sa money, since wala namang involved na money dyan. Then, pag ni-refresh ko yan. Panay loading, tapos panay users. Okay. Tapos, papalitan natin yung label. Let's say, yung pinakaunang gusto kong ilagay dito is yung all users. Lahat. Bilang ng lahat ng users. Yung number lang yan. So, dito naman, all male users. Yan. All male users. Then, dito sa kabila, all female. Yan. Pwede natin maging all female. Then, dito sa kabila, isa naman is users. Hindi pala. Users under users under 20. Or let's say under 21 na lang. Yan, under 21. Users under 21. Yeah, so panay lang to, statistic. Hindi niya i-display yung niya, yung information, but yung kung ilang users, yung number lang i-display. So, dito hindi pala sige. Hindi pala loading, lagay natin dito. Which is yung na mismo, yung variable na mismo. Pwede yung mag-set ng variable dyan. All users, let's say ganyan. Then dito sa isa is all male. Yan. Then dito sa isa naman is all female. Then dito is users under 21. Yan. So, ayan. So, dito sa taas, ilalagay natin yung
query, MySQL query para makuha natin yung apat na yon. Pero gusto natin hindi siya madumi, so gagawa na tayo ng API. Okay, so pwede lang gawa ng API file. Dapat pala hindi siya dito, so dito siya sa pinakailalim. Yan, kasi dapat mauna yung connection, kasi yun yung sa connection database. So API API dashboard, yan, PHP. So since wala pa tong file na to, pwede tayong gumawa. Yan, so dito sa API create tayo, yan. So meron tayo dito panibagong file, then PHP tag. So patingin na lang natin dito. So wala naman siyang iba-ibang kung ano-ano pang tawag dito, kung ano-ano pang configuration, but yeah, so pwede natin i-copy to para hindi tayo masyado matagal. So first is yung all users. Pwede natin lagyan ng comment para may guide tayo. So all users, yan, para alam natin. Statement, then result, all user statement, yan. Then ito, hindi natin kailangan natin ito. Pwede naman yung so pwede wala na yan. So table users, itong where, kasi since ang kukunin naman natin is yung total count. Okay, so kahit wala na yan. Then dito magagamit tayo ng aggregate function sa MySQL, which is yung isa sa tinatawag yun is yung count. Ibig sabihin ng count, kina-count niya lang yung row, kung ilan yung re-return ng MySQL. So tapos para natin, dapat may alias tayo. Pwede tayong maglagay yan total all users. Then dito pwede natin copy yung sa isa, ganapin natin kanina, yan. So copy lang natin to, yan. So all users, yung result kanina, yan. Tapos dito sa lagay natin kung ano yung variable dito. Okay, so all users, yan, all users, yan. Then lagay lang natin yung row. Tapos instead na ito is yung mga columns doon sa database sa table na table users, ito na gagamitin natin, yung alias. Okay, kasi dito masasave yung total account. Yan. So pwede natin i-try yan. Dapat may lalabas na number doon. So try natin. So pag ni-refresh natin, error. May error daw sa dashboard. Yeah, API dashboard 4. May error. Ay, ito. Bakit may password kasi dyan? Okay. Yan. So, huwag nyo na lang i-worry. Mawawala din yan mamaya. So, ngayon, ito yung total account. Since yung users number natin, meron 3. Okay. Tatlong users. So, dito, meron tayong user si Jane Doe. Age 20, female. Tapos, dito naman, male, 28, si John Doe. Then, si factor 34, male. Okay. So, itong una is tama. So, yung susunod natin, para hindi tayo matagalan, copy natin yan. Then, all male. Yan. Then, all male. Then, copy lang natin lahat ng affected na
statement. Then dito lagay natin all mail. Yan, all mail. So copy natin to, all mail ulit to. Then copy natin to, then as all mail. Yan. Tapos magkakaroon tayo dito na ng where statement na. Okay, so where gender, so gender naman yung nakalagay natin doon is equal to, kasi hard coded naman to, pwede natin lagyan na yung mail. Yan, hindi na natin kailangan lagyan ng ano, variable, hard coded na rin variable eh. So count pa rin, pero ang may filter na ang kukunin niya lang is yung number ng mail. Okay, yan. Then ito pala palitan natin kasi nag-iba na yung alias niya. Then dito i-copy natin yung second variable. Yan. Then refresh. Yun, dalawa. So may dalawa tayong mail, which is tama kasi itong si John Doe is male, then ito naman si the factor is male din. Then proceed tayo doon sa female naman. Okay, sa female, copy natin yan ulit. Ayan, lagyan na, palitan lang natin yung dapat palitan, baguhin yung dapat baguhin. Yan. Then dito female, pasensya na kung masyadong mahaba yung variable name natin para lang madali nyo ma-identify. Yan. Then dito female, dito female din. Then palitan natin to. Yan, which is I think okay na, napalitan na lahat. Female, which ito naman is palitan ulit natin ng gender, which is male, female. Okay, yan, gender female. Tapos check natin tama naman yung natin kanina. I think tama. Okay, tama naman. Then check natin, ito pala, yan, 1. So may 1 na female, which is din tama kasi isa lang naman yung dito yung female na user. Yan. So next natin yung users na under 21. Okay, so dito copy natin all users under 21. Yan, users under 21, copy natin. Yan, all users under 21. Ito, all users under 21, copy din natin. Yan, all users, row all users under 21, para lang Then ito naman all users under 21. So copy din natin to, place natin dyan. So same sila, so magkakaparehas na I think. Okay, then dito where gender, where age is less than or equal to 20. Okay, or ganyan. So all where age is less than 21. Yan. So hindi kasama yung 21 mismo kasi under 21 yung nakalagay natin doon eh. Yan. So age equals less than 21. So yung variable, copy natin dito, then yung yan. So pag pinis natin, pag ni-refresh natin, yan, 1. So kasi naman yung isa lang yung natin doon dito under 21, which is si Jane Doe lang. Let's say palitan natin to si John Doe ng let's say 19. Palitan natin siya ng 19. So save,
So 90 na siya. Then pagpunta natin sa 90 na siya. Yan, 19 I think. Yan, then pag dalawa na. Kasi dalawa na silang nasa under 21. Okay. So yun yung paglagay ng dashboard lang. Parang may kanya-kanya lang silang query. Yan. So pwede natin hiwalayan para hindi magulo. Lagyan natin ng separator na Yan. Pero sa ibang sa system nyo, since may iba-iba naman po namang module dito, like yung mga student o mga subjects, pwede nyo lagay dito all subjects or all female student, all male student, yan. So at least may statistic tayo. Pero tapos yung icon, isa na is appropriate doon sa mismong statistic. Yan. So ganyan yung sa natin. So next video, kung magagawa ko pa is i-demo ko yung paano pag-create ng account, free hosting or pre-hosting lang muna yung pwede yung demo kasi pare-parehas lang naman sila ng way na totally na pare-parehas, but at least may idea kayo kung paano i-upload. Okay? So ayun lang.